Hindi gumalaw si Lorenzo Rivas ng kahit kaunti sa loob ng mahigit 3 buwan. Tiwala ang mga doktor na nasa isang persistent vegetative state siya at halos wala ng pag-asang makarecover. Nagsimula na ang mga mahal niya sa buhay na magplano kung ano ang gagawin sa negosyo, kayamanan at pamana na binuo niya sa loob ng 5 dekada. Doon nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan sa kalahating bukas na bintana ng silid 312. May pumasok na pusa. Isang payat na pusang may batik-batik na kayumanggi at puti ang balahibo. Walang nakapansin nang pumasok ito, pero pagbalik ng nurse dala ang gamot sa gabi, napahinto siya. Ang pusa ay nakahiga sa kama, marahang tinatapik ang mukha ni Lorenzo gamit ang isang paa. "Naku po!" sigaw ng nurse, gulat na gulat at nabitawan ang tray ng gamot. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa tahimik na pasilyo. Hindi gumalaw ang pusa, nanatili itong nakadapa, mahina ang pag-iyaw, parang kinakausap ang walang malay na lalaki. Dahan-dahan ang paggalaw ng paa nito sa kanyang pisngi na tila may lambing. Agad lumapit ang nurse para alisin ang pusa, pero bumaon ang mga kuko nito sa sapin at ayaw kumawala. "Umalis ka na, halika na, lumabas ka!" Pakiusap niya, pilit itong kinukuha ng hindi magasgasan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor, tinawag ng ingay. Si Dr. Mateo Delgado, 32 taong gulang pa lang, ay kilala na bilang isa sa pinakamahusay na neurologist ng ospital. Huminto siya sa may pintuan, tahimik na pinanood ang nangyayari. "Sandali lang," sabi niya, habang pinapahinto ang nurse. "Tingnan mo ang mukha niya." Lumingon ang nurse at napasinghap. May luhang lumabas at dahan-dahang dumadaloy sa pisngi ni Lorenzo Rivas. Isang patak lang, marahang dumudulas sa balat niya. "Imposible ito," bulong ng doktor habang papalapit sa kama. Ang mga taong nasa ganitong lalim ng koma ay hindi umiiyak dahil sa emosyon. Kinuha niya ang maliit na flashlight mula sa bulsa at tinutok ito sa mga mata ng pasyente. Walang reaksyon, walang galaw, pero totoo ang luha, binabasa na ang unan sa ilalim. "Tinatawagan ko na ang pamilya," bulong ng nurse, gulong-gulo sa nakita. Patuloy ang pag-iyaw ng pusa, mas malakas na ngayon, na parang may gustong sabihing mahalaga. Patuloy ang panunood ni Dr. Mateo sa hayop, tila naaakit parang kilala ng pusa si Lorenzo na may hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. "Hayaan mo siyang manatili," maring sabi ng doktor. "Gusto kong makita kung anong susunod na mangyayari." 11:00 ng gabi nang tumunog ang telepono ni Julia Rivas. Nasa bahay siya, nanonood ng pelikula para makalimot kahit saglit nang makita ang numero ng ospital sa screen. Una niyang naisip ay huwag sagutin. Baka patayin pa ang telepono at magpanggap na natutulog. Pero may kung anong humila sa kanya para sagutin ito. "Mrs. Rivas," boses ito ng nurse sa kabilang linya. "Kailangan niyo pong pumunta agad sa ospital. May nangyari sa inyong ama." Mabilis ang tibok ng puso ni Julia. Sa kabila ng mga hindi natapos na sama ng loob at mga taong puno ng distansya, parang suntok sa dibdib ang narinig niyang iyon. "Patay na ba siya?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Hindi po, hindi naman ganon. Pero mahalaga ito. Kailangan niyo pong pumunta agad." Hindi na siya nagtanong pa. Dinampot niya ang bag at susi ng kotse at nagmadaling umalis. Halos malimutan isara ang pinto. Parang napakatagal ng biyahe. Bawat stoplight ay parang walang katapusan. Habang naghihintay, sumisiksik sa isip niya ang tanong, kailan nga ba huli siyang bumisita sa ama? 3 linggo na ba? O 4? Hindi na niya maalala ng tiyak. Pagdating niya sa ospital, tumakbo siya sa tahimik na pasilyo papunta sa silid 312. Bahagyang bukas ang pinto at may naririnig siyang mga boses sa loob. Huminto siya sandali para huminga. Saka dahan-dahang binuksan ito at napahinto siya. Isang pusa, isang payat at gusgusing pusang may batik-batik ang nakahiga sa tabi ng kanyang ama, malakas ang pagpur. At si Lorenzo Rivas, ang lalaking hindi gumalaw sa loob ng 3 buwan,
ay nakatalikod ang mukha patungo sa hayop. Anong nangyayari? Tanong ni Julia habang pumapasok, naguguluhan. Lumingon si Dr. Mateo sa kanya. Mrs. Rivas, alam kong kakaiba ito, pero may nagbago nang dumating ang pusang ito. Tumugon ang inyong ama. Nakita namin siyang umiyak nang hawakan siya ng pusa. Umiyak? Tumingin si Julia sa kanya na parang hindi makapaniwala. Matagal nang hindi tumutugon ang ama ko, hindi siya pwedeng umiyak. Nakita ko mismo, sagot ng doktor ng kalmado. At may isa pa, hindi nakaharap sa ganitong direksyon ang ulo niya kanina. Ngayon, nakatalikod na ito, papunta sa pusa. Gulat pa rin, lumapit si Julia sa kama. Itinaas ng tabi ang ulo nito at tumitig sa kanya gamit ang matingkad nitong berdeng mga mata. May kung anong kakaiba sa pusang iyon na tila gumising ng malalim na damdamin sa loob ni Julia. Isang hindi maipaliwanag na pamilyaridad. Tapos parang eksenang biglang bumalik mula sa nakaraan, naalala niya ito. Ang pusang iyon, nakita na niya ito noon. Imposible ito, bulong niya sa sarili. Kilala mo ba ang hayop? Tanong ng doktor ng banayad. Dahan-dahang tumango si Julia habang bumabalik sa kanya ang alaala. Ang tatay ko, noon pa pinapakain niya ang isang pusa sa parking ng opisina. Mahinahon niyang sabi, naalala ko yon tuwing dumadaan ako para maghatid o kumuha ng mga papeles. Akala ko noon isa lang itong ligaw na pusa na binibigyan niya ng pagkain paminsan-minsan. Mabilis na nagsulat si Dr. Mateo sa clipboard niya. Maaaring yon ang dahilan kung bakit siya tumugon. Baka may emosyonal na koneksyon sila na walang nakaalam noon. Umupo si Julia sa silyang nasa tabi ng kama ng ama. Tiningnan siya ng pusa pero hindi gumalaw. Nanatili itong malapit sa mukha ni Lorenzo. Marahang nagpupur. Ang tunog nito'y nagbibigay ng katahimikan sa buong silid. Gaano na ito katagal? Tanong niya. Mga 2 oras na mula nang matagpuan namin itong pusa sa loob, sagot ng nurse. Sinubukan naming ilabas ilang beses, pero nababahala ito at kumakapit sa sapin gamit ang mga kuko nito. Tiningnan ni Julia nang mabuti ang kanyang ama. Ang mukhang dati laging mahigpit, puno ng tensyon at pagka-obseso sa trabaho at tagumpay, ay tila nag-iba na ngayon. Mas malambot, mas payapa. Kahit hindi pa rin siya gising, may kapayapaang bakas sa kanyang mukha na matagal nang hindi nakita ni Julia. Hayaan niyo siyang manatili, bigla niyang sabi, kahit siya mismo'y nabigla sa desisyon. Kung nakakatulong ito sa kanya, kung tumutugon siya rito, hayaan niyo ang pusang manatili. Mahal na tagapanood, kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong puso, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Malaking tulong ito, higit pa sa inaakala nyo. Ang mga sumunod na araw ay parang panaginip. Tuwing umaga, hindi pumapalya, bumabalik ang parehong pusa, laging pumapasok sa kalahating bukas na bintana. Tinanggap na ito ng mga staff sa ospital at nagsimulang mag-iwan ng maliit na mangkok ng pagkain at tubig sa sulok ng silid. Si Julia naman ay mas madalas nang dumalaw, tahimik na umuupo at pinagmamasdan ang hindi inaasahang ugnayan na nabubuo sa pagitan ng kanyang ama at ng pusa. Kalaunan, napagdesisyunan niyang kausapin ang isang taong posibleng may alam tungkol dito, si Claudia Morales, ang matagal ng assistant ng kanyang ama. Kung may makakaintindi ng kakaibang koneksyong ito, siya yon. 15 taon nang kasama ni Claudia si Lorenzo. Kabisado niya ang mga gawin nito, higit kanino man. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na kafe malapit sa ospital tulad ng dati. Maaga si Claudia. Isang babaeng nasa early 60, maayos ang pagkakabugkos ng ubanin niyang buhok at nakasabit sa leeg ang isang pares ng reading glasses na nakakabit sa gintong kadena. Julia, anak! Masiglang bati niya sabay yakap ng mahigpit. Kumusta na ang tatay mo? Wala pa ring pagbabago, sagot ni Julia. Pero may kakaibang nangyayari, may pusang palaging nasa silid niya.
Biglang nagbago ang ekspresyon ni Claudia, parang may biglang bumalik na alaala sa kanyang mga mata, halo ng gulat at paggunita. Tabi ba kayo manggi at puti ang balahibo? Oo, sagot ni Julia. Kilala mo ba ang pusa? Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Claudia habang hinahalo ang itim na kape sa harap niya. Araw-araw, kasama ng tatay mo ang pusang yon. Bago siya magsimula ng araw, bababa siya sa paradahan bitbit ang maliit na supot ng tuyong pagkain. Nandun siya ng mga 20 minuto, nakaupo lang at kinakausap ito. Kinakausap ulit ni Julia, halatang nagulat. Oo, ilang beses ko siyang narinig, sagot ni Claudia habang dahan-dahang tumatango. Ikinukwento niya ang mga bagay na hindi niya binanggit sa kahit kanino. Ang mga alalahanin niya, mga pagdududa, pati mga pagsisisi, naging tahimik niyang kasama ang pusang iyon. Parang may mabigat na bumagsak sa dibdib ni Julia na pagtanto niyang halos wala siyang alam tungkol sa tunay na pagkatao ng kanyang ama. Hindi niya kailanman inakalang may ganong kahinaan ito na kailangan niyang maglabas ng saloobin kahit pa sa isang nilalang na hindi makakasagot. Pagkatapos ng stroke, patuloy ni Claudia, hinanap ko yung pusa. Gusto ko sanang ituloy ang ginagawa ng tatay mo, pakainin pa rin ito. Pero nawala na ito, ilang araw ko siyang hinanap. Akala ko baka may kumupkop na o baka lumipat lang. At ngayon, nasa ospital siya. Mahina ang pagkakasabi ni Julia. Parang naiintindihan niya, sagot ni Claudia. Halos bulong na lang ang boses. Parang alam niyang higit kailanman, kailangan siya ngayon ng tatay mo. Tahimik silang dalawa. Ang tunog lang ng kutsara at tasa sa paligid ang maririnig. Walang saysay si Julia sa paghalo ng kanyang kape. Malalim ang iniisip. Lahat ng bahagi ng kanyang ama na hindi niya kailanman nakita. Mga aspeto ng pagkatao nito na nakatago sa likod ng katahimikan at nakasanayang gawi. Claudia, mahina niyang tanong, bakit mo sa tingin mas naging bukas si Papa sa isang pusa pero hindi sa mga taong nagmamahal sa kanya? Hinubad ni Claudia ang kanyang salamin at dahan-dahang pinunasan ito ng panyo bago sumagot. Komplikadong tao ang ama mo, Julia. Marami siyang naabot sa buhay, pero malaki rin ang kabayarang binuno niya. Nagdala siya ng mabigat na guilt tungkol sa nangyari sa inyo ng mama mo at ng kapatid mo, paliwanag ni Claudia. Sa palagay ko, hindi niya kayang aminin ang mga pagkakamali niya sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Pero sa isang pusa, dagdag niya habang bahagyang ngumiti. Ang hayop hindi humuhusga, nakikinig lang ito. Nagsimulang manubig ang mga mata ni Julia. Alam niyang hindi rin siya inosente. Sa halip na subukang unawain ang panig ng ama niya, mas pinili niyang manatili sa sama ng loob. Nang bumalik siya sa ospital bandang hapon, bumungad sa kanya ang isang tensyonadong tagpo. Nakatayo sa loob ng silid si Uncle Ricardo at nakikipagtalo kay Dr. Mateo. Hindi ito tama, mariing sabi ni Ricardo habang tinuturo ang pusang nakadapa sa tabi ni Lorenzo. Isang hayop na malayang gumagala sa ICU ay delikado at hindi malinis. Ginoong Ricardo, mahinahong sagot ng doktor, mula nang magsimulang dumalaw ang pusa, napansin naming may tuloy-tuloy na pagbabago sa vital signs ng pasyente. Maliit man ang mga pagbabago, pero malinaw na naroon. Wala akong pakialam sa mga chart mo, sabat ni Ricardo. Ako na ang namamahala sa negosyo ng pamilya ngayon at gusto kong tanggalin agad ang hayop na yan. Sa sandaling iyon, pumasok si Julia ng tuluyan at isinara ang pinto sa likod niya. Wala kang karapatang magdesisyon tungkol diyan, matatag niyang sabi. Anak niya ako, nasa akin ang desisyon. Humarap si Ricardo, namumula ang mukha sa galit. Ngayon lang nagmamalasakit ka. Matapos kang mawala ng ilang linggo, bigla kang nag-aastang mapagmahal na anak dahil lang sa pusang ligaw? Masakit ang mga salitang iyon, lalo na dahil may katotohanan. Pero hindi na tinag si Julia
Mananatili ang pusa kung nakakatulong siya sa ama ko sa kahit anong paraan, hindi siya aalis. Tumawa si Ricardo, malamig ang tono. Napaka-inosente mo, hindi na siya magigising. Mas maagang mong tanggapin yan, mas madali para sa lahat. Para sa'yo, ibig mong sabihin, mariin niyang sagot, dahil habang wala pa siya sa ulirat, hawak mo ang kontrol. Tumahimik ang silid. Tiningnan siya ni Ricardo gamit ang isang titig na mahirap basahin, halo ng galit at kaba. Hindi mo alam kung anong inaakusa mo sa akin, sabi niya ng mahinahon pero matalim. Kung ganon ipaliwanag mo, sagot ni Julia, sabihin mo kung bakit gustong-gusto mong alisin ang pusa. Bakit ka nagmamadaling sabihing wala ng pag-asa ang tatay ko? Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, bigla siyang lumabas ng silid at isinara ng malakas ang pinto. Napabuntong hininga si Dr. Mateo. Ang pamilya mo, hindi sila madaling pakisamahan, ano? Wala kang idea, sagot ni Julia habang nauupo sa silya sa tabi ng kama. Dumilat ang pusa at tumingin sa kanya ng sandali. Pagkatapos ay humikab ito ng mahaba, nagunat ng tamad, at muling isiniksik ang sarili sa tabi ni Lorenzo. Inabot ni Julia ito at hinaplos ang balahibo. Malambot ang pakiramdam sa ilalim ng kanyang mga daliri, kahit pa halatang sanay ang pusa sa matitinding kondisyon sa labas. Paano mo ito nagawa? Mahina niyang tanong, hindi inaasahan ang sagot. Anong meron sa'yo na nagpareact sa tatay ko kung saan wala ng ibang gumana? Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maghukay si Julia sa buhay ng kanyang ama. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga matagal ng empleyado, mga taong nagsilbi sa kumpanya ng maraming taon, kahit dekada. Bawat pag-uusap ay nagbubunyag ng bahagi ng isang lalaking hindi niya kailaman lubos na nakilala. Ikinuwento ni Don Carlo Ferri, ang janitor, na tahimik na pinunduhan ni Lorenzo ang pag-aaral ng kanyang anak sa kolehiyo. Ibinahagi naman ni Doña Elena mula accounting na gumawa si Lorenzo ng isang pribadong pondo para tumulong sa mga empleyadong may pinansyal na emergency nang hindi ipinapaalam sa kahit sino. Isa-isang kwento, binuo ang ibang larawan ng kanyang ama. Sa panlabas, laging mahigpit, matalas at abala sa negosyo. Pero sa likod ng lahat, tahimik siyang gumagawa ng kabutihan. Bakit niya ito itinatago? Tanong ni Julia kay Claudia isang hapon habang nagkakape. Dahil natatakot ang ama mo, sagot ng assistant. Natatakot na baka isipin ng iba na mahina siya. Natatakot na abusuhin ang kabaitan niya. Wala siyang pinanggalingan, Julia. Binuno niya ang lahat mula sa wala. Kapag galing ka sa ganung uri ng hirap, dagdag niya, mahirap matutong magtiwala. May nabago sa loob ni Julia. Unti-unti hindi na lang niya tinitingnan ang ama bilang taong nagkulang sa kanya. Nagsimula niyang makita ito bilang isang komplikado, di perpektong tao, isang taong nagsikap sa sarili nitong paraan na gumawa ng tama para sa iba. At saka dumating ang bagyo. Nagsimula ito isang Huwebes ng gabi. Bigla ang pagdilim ng langit at ang unang kulog ay babala ng paparating. Nasa ospital si Julia nang tumama ang unang patak sa mga bintana. Tulad ng dati, ang pusa ay nakahiga sa tabi ng kanyang ama. Walang pakialam sa ugong ng kulog sa labas. Pero nang tuluyan nang dumating ang unos, kasama ang mararahas na hangin na yumanig sa mga bintana at matatalim na kidlat na humahati sa kalangitan, nagsimulang mabahala ang pusa. Nagpaikot-ikot ito, malakas ang iyaw at tila may hinahanap, ang mga mata nakatuon sa bintana. Gusto mo bang lumabas? Tanong ng nurse ng banayad. Madalas kinakabahan ang mga pusa kapag may bagyo. Pakiusap, huwag mo siyang palabasin, agad na sabi ni Julia. Baka mawala siya, pero ayaw tumigil ng pusa, lalo itong naging balisa habang lumilipas ang minuto. At bigla, nang walang babala, tumalon ito at lumusot sa bukas na bintana bago pa makagalaw ang kahit sino. Dali-daling lumapit si Julia pero nawala na ang hayop sa kadiliman, nilamon ng hangin at malakas na ulan. Wag!
Sigaw niya. Pakiusap, may makakahabol ba sa kanya? Kailangan natin siyang hanapin. Maingat ngunit matatag na inilapat ni Dr. Mateo ang kamay sa balikat niya. Julia, hindi tayo pwedeng lumabas sa ganitong panahon. Delikado, babalik yan pag humupa na ang bagyo. Pero hindi bumalik ang pusa, hindi ng gabing yon, hindi kinabukasan, ni sa sumunod na araw. 3 araw ang lumipas nang walang bakas ni anino nito. At sa loob ng 3 araw na yon, lumala ang kondisyon ni Lorenzo Rivas. Ang pag-usad na dati nilang inaasahan ay unti-unting nawala. Bumaba ang blood pressure niya. Humina ang paghinga, lalong nanghina ang katawan kada oras na lumilipas. Hinila ni Dr. Mateo si Julia palayo para kausapin. Parang nawawalan na siya ng lakas para kumapit, mahina ang sabi ng doktor. Parang may isang bagay na dati niyang pinanghahawakan at biglang nawala. Hindi na kayang manatili ni Julia at maghintay pa. Kinabukasan sa ika-4 na araw, umalis siya sa ospital at sinimulang hanapin ang pusa sa buong lungsod. Naglalakad. Naglakad siya sa mga kalyeng hindi pa niya napupuntahan. Tinatawag ang pusa sa bawat kanto. Sumisilip sa mga madidilim na eskinita at tahimik na sulok. Pinagtitinginan siya ng mga tao, isang babaeng maayos ang pananamit. Naglalakad sa gitna ng putik, sumisigaw ng pangalan ng pusa habang nilalamban ng hangin, pero wala siyang pakialam. Hindi lang siya basta naghahanap ng alagang hayop. Naghahanap siya ng simbolo, ng pag-asa, ng manipis na sinulid na unang muli niyang nagdugtong sa kanyang ama matapos ang napakahabang panahon. Tigilan na ang ulan pero madilim at mabigat pa rin ang langit. Sa ika-5 kanto niya narinig ito, isang mahinang nasasaktang iyaw mula sa makipot na eskinita. Agad siyang tumakbo patungo sa tunog. Nandoon ito, nakahiga ang pusa sa tabi ng pader, hindi gumagalaw, basa at marumi ang balahibo, halatang nasaktan. May isang babaeng nakaluhod sa tabi nito, marahang hinahaplos ang tagiliran ng hayop. Pakiusap, matutulungan mo ba ako? Tanong ng babae habang tumitingin pataas nang lumapit si Julia. Nakita ko siya kahapon, sa tingin ko nasagasaan siya ng kotse. Lumuhod si Julia sa tabi nila, kumakabog ang dibdib sa nakita. Halatang hirap na hirap ang pusa. Malalim ang paghinga nito at ang isa sa mga likurang paa ay baluktot sa hindi natural na posisyon. Dadalin ko siya sa vet, agad na sabi ni Julia habang hinuhubad ang kanyang jacket at marahang ibinalot ang pusa. Sandali, sabi ng babae habang nakatitig sa kanya. Kilala ko tong pusang to. Siya ba yung pinapakain nun ni Ginong Lorenzo sa paradahan ng opisina? Nanlaki ang mga mata ni Julia. Mas lalo niyang tiningnan ang mukha ng babae. May mga kulubot, pagod, pero may kung anong pamilyar. Paano mo kilala ang tatay ko? Tanong niya. Ngumiti ng malungkot ang babae. Matagal na akong nagtrabaho sa pamilya niyo. Ako si Teresa, ako yung dating kasambahay. Parang kidlat sa dibdib ang pangalan. Teresa, ang babaeng halos naging pangalawang ina niya nung bata siya, na bigla na lang nawala sa buhay niya nang siya'y 15 anyos. Hindi niya talaga naintindihan kung bakit. Isang araw, nandoon pa ito, inaalalayan siya, sinusuplayan ng yakap, binibigyan ng paborito niyang cookies, at kinabukasan, wala na lang ito. Doña Teresa, bulong ni Julia, nanginginig ang boses. Hindi ko alam na nandito ka pa rin sa lungsod. Hindi na ako umalis, mahina ang tugon ni Teresa. Wala na rin kasi akong ibang mapuntahan. Tumingin si Julia sa pusang sugatan, sa kanyang mga bisig, tapos muli kay Teresa, ang babaeng minsang naging mahalagang bahagi ng kanyang pagkabata. Napakaraming alaala, napakaraming tanong na matagal nang walang sagot, biglang bumalik sa isip niya. Pwede mo ba akong samahan? Tanong niya ng mahinahon. Kailangan ko siyang dalhin sa vet pero pagkatapos, gusto ko sana tayong mag-usap.
Nag-alinlangan si Teresa ng saglit tapos bahagyang tumango. Mahal naming tagapakinig, kung ang kwentong ito'y gumalaw sa puso ninyo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po ito habang kami lumalago. Ngayon, balik tayo sa kwento. 10 minuto lang ang layo ng pinakamalapit na veterinary clinic. Tahimik si Julia habang nagmamaneho, mahigpit ang kapit sa manibela. Sa tabi niya, maingat na karga ni Teresa ang sugatang pusa. Mahinang umuungol ito at bawat tunog ay patunay kung gaano ito nasasaktan. Pagkarating nila, agad silang pinapasok ng batang veterinaryo na si Dr. Stefano. Matapos ang masusing pagsusuri, ibinigay niya ang kanyang pagsusuri. Bali ang kanyang likurang paa. Mahinahon niyang sinabi at matindi ang pagka-dehydrate niya. May palatandaan din ng matagalang malnutrisyon. Kailangan niya ng operasyon, gamot at patuloy na pagmamatyag. Magkano ang aabutin? Tanong ni Julia. Sandaling tumigil ang veterinaryo at nagkwenta. Kasama ang operasyon, panggabing pag-aalaga at buong plano ng gamutan, mga 5,000 piso lahat. Malaking halaga iyon. Naisip ni Julia ang kanyang ipon, ang pondo para sa emerhensya na ilang taon na niyang iniingatan. Pero nang tingnan niya ang pusa, ang parehong pusa na umabot sa kanyang ama nang wala ng ibang makalapit, hindi siya nagatubiling magpasya. Ipagpatuloy niyo ang lahat, ako na ang bahala sa gastos. Habang naghahanda ang mga tauhan ng klinika para sa operasyon, naghintay sina Julia at Teresa sa may reception area. Makapal ang katahimikan sa pagitan nila, mga taon ng pagkalito, sakit, at mga tanong na hindi pa nasasagot. Sa huli, bumasag ng katahimikan si Julia. Bakit kayo umalis, Doña Teresa? Mahina niyang tanong. Napabuntong hininga ang matandang babae, bahagyang nanginginig ang mga daliri habang nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi ko ginusto ang umalis, iha, sagot niya. Pinalayas ako. Pero bakit? Tanong ni Julia, halos pabulong ang boses. Para na kayong pamilya sa amin. Tumingin sa ibaba si Teresa, pinipilit buuin ang kanyang iniisip bago magsalita. May narinig akong hindi dapat marinig, panimula niya. Ang nanay mo at si Tito Ricardo mo ay may lihim na plano laban sa tatay mo. Pinaplano nilang kumuha ng pera mula sa kumpanya nang hindi niya nalalaman. Sinabi ko sa tatay mo, nagpasalamat siya, pero pagkatapos ano? Usisa ni Julia. Nalaman ng nanay mo na ako ang nagsumbong. Tinakot niya ako. Sabi niya, pagbibintangan niya akong nagnakaw kung hindi ako aalis ng tahimik. Sinubukan akong ipagtanggol ng tatay mo, pero gumawa siya ng eksena. Ginulo ang lahat. Sa huli, nagpasya silang bayaran ako at pinapirma ng kasunduan na hindi ako magsasalita. Nabalot ng pagkabigla si Julia, ang kanyang ina, ang kanyang tiyuhin. Talaga bang nagawa nila iyon? At ang kanyang ama, pinabayaan lang? Nakagapos ang kamay niya, mahinahon na sabi ni Teresa. Ayaw niyang masira ang pamilya. Takot siyang tuluyang magkapira-piraso ang lahat. Binigyan niya ako ng malaking halaga at humingi ng tawad. Pero labis akong nasaktan. Tinanggihan ko ang kabutihan niya. Hinayaan kong mauna ang aking pride, hindi na ako sumagot. Doña Teresa, pulong ni Julia, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa akin ng maraming taon, patuloy ng babae habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nagpadala siya ng mga sulat, humiling ng pagkikita. Pero puno ako ng galit, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. At ngayon, nakaratay siya sa ospital, walang malay, at baka hindi ko na rin masabi ang aking paghingi ng tawad. Hindi na nakatiis si Julia. Niyakap niya ang babaeng minsang tumayong pangalawang ina sa kanya. Pareho silang napaluha, luha ng pangungulila, ng pride na humadlang sa kanila, ng lahat ng hindi nila nasabi. Nang matapos ang operasyon, bumalik si Dr. Stefano na may dalang magandang balita.
Tagumpay ang operasyon, gagaling ang kanyang paa pero kailangang manatili siya rito sa ilalim ng pagmamatyag ng ilang araw. Pwede niyo siyang bisitahin bukas. Binayaran ni Julia ang buong halaga, halos nauubos ang kanyang ipon. Pero hindi siya nagdalawang isip ni isang segundo. Hindi na basta pusang gala ang hayop na iyon. Naging bahagi na siya ng mas malalim na koneksyon. Isa na siyang tulay sa pagitan nila ng kanyang ama, sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Kinabukasan bumalik siya sa klinika kasama si Teresa. Mahina pa rin ang pusa pero may mga palatandaan na ng pagbuti. Nang hinaplos ni Julia ang kanyang balahibo, marahan itong umingit. Kailangan natin siyang dalhin pabalik sa ospital, sabi ni Julia sa veterinaryo. Nanghihina na ang tatay ko. Sa palagay ko, kailangan niya ito. Nag-aalala ang tingin ni Dr. Stefano. Gumagaling pa siya, mapanganib kung ililipat natin siya ngayon. Pakiusap ni Julia. Ito'y mahalaga. Alam kong ito ang kailangan ng tatay ko. Pagkaraan ng isang sandali ng pag-aalinlangan, napapayag din ang veterinaryo sa isang kondisyon. Pwede siyang umalis, pero kailangang bumalik siya para sa follow-up care. Huwag itong palalampasin. Maingat na inilagay ni Julia ang pusa sa loob ng carrier at dumiretso sa ospital. Tahimik lang si Teresa sa tabi niya, ngunit mulat at alerto. Pagpasok nila sa silid 312, naroon na si Dr. Mateo, binabantayan ang mga makina at sinusuri ang chart ni Lorenzo. Julia, seryoso ang tono niya, kailangan nating mag-usap. Bumibilis ang paghina ng kondisyon ng tatay mo. Hindi ko alam kung gaano pa siya katagal. Dinala ko ang pusa, putol ni Julia, habang binubuksan na ang carrier. Lumabas ang pusa ng dahan-dahan, bahagyang paika-ika sa kanyang pilay, pero may determinasyon sa bawat galaw. Walang alinlangan, lumapit siya sa kama at marahang umakyat sa tabi ni Lorenzo, humimlay malapit sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang umingit. Ang tuloy-tuloy at nakaaaliw na tunog ay pumuno sa silid at biglang may hindi ka panipaniwalang nangyari. Kumibot ang kamay ni Lorenzo, isang maliit na paggalaw, halos hindi makita pero gumalaw. Diyos ko, bulong ni Dr. Mateo habang dali-daling lumapit sa kama. Ito'y kamangha-mangha. Sa mga sumunod na araw, habang laging nakahimlay ang pusa sa kanyang tabi, unti-unting nagpakita si Lorenzo ng mga palatandaan ng paggising. Munting paggalaw, mas pinahusay na reflexes kahit ang mga neurological tests ay nagpakita ng magagandang resulta. Hindi makapaniwala ang mga medical staff. Wala ni isa ang makapagpaliwanag. Araw-araw nanatili si Julia sa tabi ng kanyang ama. Kinakausap siya na para bang naririnig niya ang bawat salita. Isinalaysay niya ang tungkol kay Teresa, tungkol sa lahat ng kanyang natuklasan, tungkol sa bagong pagkakaintindi niya sa ama niya. Masyado kitang hinusgahan, Dad, bulong niya isang hapon habang marahang hawak ang kamay nito. Akala ko wala kang pakialam kundi ang tagumpay, pero nagkamali ako. Hindi mo lang alam kung paano ipakita ang puso mo. Isang araw, sa gitna ng isang tahimik na hapon, nagpasya si Julia na panahon na para alamin ang mga hangarin ng kanyang ama. Nakapag-ayos siya ng pagkikita kay Attorney Sandria Neri, isang 70 taong abogado na matagal nang kilala si Lorenzo mula pa noong nagsisimula ito. May mga dokumento, sabi ng abogado habang binubuksan ng isang ligtas na cabinet sa kanyang opisina. Ipinagkatiwala ito ng iyong ama sa akin, ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi niyang itago ko hanggang sa mag-65 siya. Pero naaksidente siya bago niya ito naipahayag. Kinuha ni Julia ang folder nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob nito ay mga detalyadong plano, mga legal na dokumento, mga proyektong pangkawanggawa. Layunin ni Lorenzo na ipamigay ang kalahati ng kanyang yaman, hindi para sa publicity, kundi para magtayo ng mga paaralan, ospital at mga programang sumusuporta sa mga nangangailangan. Kalahati, gulat na tanong ni Julia. Pero milyon-milyon yon.
Hinding-hindi niya nakalimutan kung saan siya nagmula, sagot ni Ginoong Andrea. Naniniwala siya sa pagbabalik, pero natakot siyang hindi siya maiintindihan ng pamilya. Kaya binalak niyang gawin ito ng tahimik, unti-unti. Alam ba ito ni Tito Ricardo? Umiling ang abogado, matatag. Wala ni isa, tanging ang ama mo ako. At ngayon ikaw. Lumabas si Julia ng opisina ng gabing iyon, litong-lito. Napakarami niyang natuklasan, mga katotohanan, mga lihim, at ngayon siya na lang ang maaaring magprotekta sa mga pangarap ng kanyang ama. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang kanyang telepono. Si Ginoong Andrea ulit. Julia, aniniya bakas ang pagkapurado sa boses. Pumunta sa akin ang tito mong si Ricardo. Gusto niyang simulan ko na ang legal na proseso para ideklarang wala ng kakayahang mag-isip ang tatay mo. Ang sabi niya, para raw sa ikabubuti ng kumpanya. Anong sinabi mo? Tanong ni Julia. Sinabi kong kailangan ko muna ng pahintulot mo bilang anak ni Lorenzo, paliwanag ng abogado. Pero pakinggan mo ako, kapag naideklara siyang hindi na kayang magdesisyon, mawawalang bisa ang lahat ng plano niya. Lahat ng pinaghirapan niya, aagawin lahat ni Ricardo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Julia. Dumiretso siya sa opisina ng abogado at pagdating niya, naroon na si Ricardo nakasandal sa pader na may mapanuyang ngiti sa mukha. O sinong dumating? Sarkastikong bungad niya. Ang nawawalang anak na bumalik, ako ang nag-aasikaso ng negosyo habang ikaw ay abala sa isang pusa. Alam ko ang ginagawa mo, sabi ni Julia habang papalapit sa kanya ng mahinahon pero matatag. Talaga? Tugon ni Ricardo na may ngiting mapanghamon. At ano raw yun? Gusto mong ideklara ang tatay kong baliw para maangkin mo ang buong kontrol sa kumpanya. Pero hindi yan mangyayari. Lumapit si Ricardo, ibinaba ang boses. Julia, isa ka lang batang walang muwang. Wala kang alam sa takbo ng mundong ito. Kailangan ng may namumuno. At ang taong yon, malamig na sagot ni Julia, hindi ikaw. Tahimik lang ang abogado, pinagmamasdan ang palitan ng salita. Unti-unting nawala ang kumpiyansa ni Ricardo. Ramdam niyang lumuluwag ang hawak niya sa sitwasyon. Hindi mo pwedeng gawin to, singhal niya halatang nag-aalangan. Ako ang namahala sa kumpanyang to ng ilang buwan. Ako ang nagpanatili ng operasyon nang bumagsak si Lorenzo sa koma. Pinatakbo mo? Singasing ni Julia. O sinimot mo mula sa loob? Tumahimik ang buong silid, nanlumo ang mukha ni Ricardo. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Mahina niyang tanong. Hindi yun ang mahalaga, sagot ni Julia. Ang mahalaga, alam ko na. At pag nagising ang tatay ko, sisiguraduhin kong malaman niya ang lahat ng ginawa mo. Hindi sumagot si Ricardo. Tumalikod lang siya at lumabas. Malakas ang pagkalampag ng pinto. Alam ni Julia na malinaw na ang linya. May kaaway na siya ngayon, pero wala siyang pakialam. Ni Katiting ay wala siyang pagsisisi. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mag-imbestiga. Nakausap niya ang accountant ng kumpanya, sinundan ng mga department head, mga empleyadong direktang nagtrabaho sa ilalim ni Ricardo. Isa-isa, lumitaw ang mga piraso ng katotohanan. Nadiskubre niya ang mga kahina-hinalang transaksyon, peking mga kontrata, perang bigla na lang nawala mula sa kaban ng kumpanya. Hindi lang basta pinatakbo ni Ricardo ang kumpanya, ninakawan niya ito. Tinipon ni Julia ang bawat dokumento, bawat ebidensyang hawak niya at dinala ang lahat kay Ginoong Andrea. Malala ito, sabi ng abogado habang binubuklat ang mga file. Sa totoo lang, sapat na to para kasuhan si Ricardo. Hindi pa, tugon ni Julia. Gusto kong maghintay, gusto kong magising ang tatay ko. Nararapat lang na siya mismo ang makakita sa lahat ng ito. At unti-unti, na parang himala, nagpatuloy ang paggaling ni Lorenzo. Isa-isang bumalik ang senyalis ng buhay. Hindi ito may paliwanag ng mga doktor, pero nangyayari ito. At ang pusa na laging nasa tabi niya, hindi umaalis kailanman. Hanggang sa isang araw, may nadiskubre pa si Julia, isang bagay na lubos niyang ikinagulat. Nang kausap niya ang isang staff ng ospital, may nabanggit ang babae na hindi niya inaasahan.
Ang tatay mo, ani ng babae, palaging bumibisita sa pediatric floor. Tuwing Sabado ng umaga, kasama pa niya ang pusa. Napakurap si Julia, ginawa yun ng tatay ko? Oo, sabi niya, nakakatulong ang pusa sa mga bata para gumaan ang pakiramdam nila. At totoo yun, mahal na mahal nila ang hayop na yon. May isang bata rito, si Tomaso. Tumigil na siyang tumugon sa gamutan, halos hindi na ngumiti. Pero nang magsimulang bumisita ang tatay mo kasama ang pusa, nagbago ang lahat. Dumiretso si Julia sa pediatric floor at hinanap ang ina ni Tomaso, si Doña Sanchez. Pumatak ang luha sa mata ng babae habang nagsasalita. Iniligtas ng tatay mo ang anak ko, mahinahon niyang sabi. Sobrang pangihina na si Tomaso sa dami ng pinagdaanan niyang gamutan. Ayaw na niyang lumaban. Pero dumating si Hinoong Lorenzo kasama ang munting pusa at biglang bumalik ang sigla ng anak ko. Natawa ulit siya, naglaro. Isa pang piraso ng palaisipan, isa pang bahagi ng ama niyang noon lang niya nakita. Sa likod ng barong, mga pulong at reputasyon, naroon ang isang lalaking tahimik na gumagawa ng kabutihan. Mahal na tagapakinig, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Malaki ang tulong nito habang kami patuloy na lumalago. Ngayon, balik tayo sa kwento. Lumipas ang mga linggo at patuloy ang paggaling ni Lorenzo. Ang maliliit na kilos ay naging mas may layunin. Ang dating walang buhay na mga mata ay unti-unting gumalaw sa ilalim ng mga talukap. Hindi na itago ni Dr. Mateo ang kanyang pagkamangha. Sa lahat ng taon ko bilang doktor, anya, hindi ko pa nakita ang ganito. Para bang hinahatak talaga siya ng pusang yon pabalik sa buhay. Halos lahat ng oras ni Julia ay ginugol sa ospital. Madalas ding dumalaw si Teresa, umupo siya sa tabi ng kama ni Lorenzo, hawak ang kamay nito, luhaan. Napakataas ng pride ko, bulong niya isang araw. Sinubukan mong itama ang lahat, pero itinulak kita palayo. Pero nandito na ako ngayon, Ginong Lorenzo. Hindi na ako aalis, maghihintay ako hanggang magising ka. At isang umagang Martes, nagbago ang lahat. Nakaupo si Julia sa silya sa tabi ng kama. Nagbabasa ng malakas mula sa isang nobela, mahinahon at tuloy-tuloy ang tinig, nang may marinig siya. Isang tunog na nagpahinto sa kanya sa kalagitnaan ng pangungusap. Dahan-dahan siyang tumingin sa kama, nakadilat na ang mga mata ni Lorenzo Rivas. "Dad!" sigaw ni Julia sabay pindot sa emergency call button. "Dad, naririnig mo ba ako?" Gumalaw ang kanyang mga mata, dahan-dahang tumutok sa mukha ng anak. Unay may kalituhan, ngunit pagkatapos, pagkilala, alam niya kung sino siya. Dali-daling pumasok si Dr. Mateo kasama ang mga nurse. Agad silang nagsimula ng pagsusuri, nagtanong, nagtest ng mga reaksyon. Tumugon si Lorenzo sa pamamagitan ng paggalaw ng ulo, pagkukurap ng may layunin, pagsunod sa mga utos gamit ang kanyang mga mata. Hindi pa siya makapagsalita, pero gising na siya, mulat na siya. At parang alam ng pusa na iyon na ang tamang oras, bigla itong nagmiyaw ng malakas at lumapit kay Lorenzo, hinaplos ang kanyang pisngi. Sa nakikitang pagsisikap, iniangat ni Lorenzo ang kanyang kamay at hinaplos ang balahibo ng pusa. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. "Siya yon," bulong ni Julia, halos maputol ang tinig. "Siya ang nagbalik sa iyo, Dad." Sumunod ang mga araw ng matinding therapy at matyagang paggaling. Unti-unting bumalik ang lakas ni Lorenzo. Nagsimula sa mga salitang isa-isa, tapos mga maikling parirala. Tinulungan ng physical therapy na muli niyang makontrol ang kanyang katawan, at sa buong panahong iyon, hindi siya iniwan ng pusa. Hanggang sa dumating ang sandaling matagal ng hinihintay ni Julia. Ang kanyang ama nakaupo na ngayon sa tulong ng nurse, tumingin sa pusa at binigkas ang kanyang unang buong pangungusap. "Kompanyero," mahinahon niyang sabi, "ang kasama ko." Pinunasan ni Julia ang luha at ngumiti. "Yun ba ang tawag mo sa kanya?"
tumango si Lorenzo. Natagpuan ako ni kumpanyero noong ako'y nawawala, sabi niya. Unti-unti isinaysay niya ang buong kwento. Ikinuwento niya kung paano 5 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang pusang tabi na mag-isa sa parking lot ng kumpanya niya. Kung paano ang maliit na hayop na iyon ay naging tahimik niyang kaibigan sa mga gabing mahaba at araw na mabigat. Kung paanong sa pusa niya na ilalabas ang mga saloobing hindi niya masabi kahit kanino. Malungkot ako, pag-amin ni Lorenzo, paos pa rin ang tinig. Lahat nasa akin na kayamanan, tagumpay, impluensya, pero mag-isa ako. Kasama mo ako, Dad, sabi ni Julia, hawak ang kamay nito. Nandyan lang ako palagi. Hindi ko lang talaga naintindihan noon. Pinaalis kita, sagot niya. Pinaalis ko kayong lahat, natakot ako. At masyado akong mapagmataas. Doon isinalaysay ni Julia ang tungkol kay Ricardo, tungkol sa perang nawala, sa mga kasinungalingan, sa pagtataksil. Pumikit si Lorenzo ng matagal, huminga ng malalim. Alam ko na, mahina niyang sabi. May hinala na ako, kaya ko ginawa ang mga plano kasama si Andrea. Yung tungkol sa donasyon, tanong ni Julia, tumango siya. Gusto kong gumawa ng kakaiba. Gusto kong gamitin ang yaman ko para sa kabutihan, gaya ng pagtulong ng iba sa akin noong wala pa ako. Unang beses yon na narinig ni Julia ang kwento ng pinagmulan ng ama niya. Nagsimula nang magkwento si Lorenzo. Lumaki siya sa isang mahirap na baryo sa probinsya. Sa edad na 20, dumating siya sa lungsod. Dala lang ang isang maliit na maleta at 20 piso. Natulog siya sa mga shelter ilang araw na walang makain. Hanggang sa makilala niya si Don Vincenzo, isang matandang negosyante na nagtiwala sa kanya. Tinuruan niya ako ng lahat, ani Lorenzo, halos mabasag ang tinig dahil sa damdamin. Binigyan niya ako ng trabaho, naniwala siya sa akin, at nang pumanaw siya, iniwan niya sa akin ang bahagi ng kumpanya. Sinabi niyang nararapat ko raw iyon, at mula roon itinayo mo ang lahat? Tanong ni Julia. Oo, sagot niya. Pero habang tumatagal, nakalimutan ko kung ano ang mahalaga. Nakalimutan kong makipag-ugnayan. Nakalimutan kong maging tao. Maliban na lang sa pusa, malambing na sabi ni Julia, nakangiti. Tumingin si Lorenzo kay kumpanyero na nakakulubong ng payapa sa tabi niya. Hindi niya ako hinusgahan, ani niya. Hindi siya humiling ng kahit ano, basta nariyan lang siya at sapat na yon. Habang lumalakas si Lorenzo sa mga sumunod na araw, dumating na ang oras para harapin ang nakaraan. Isinaayos ni Ginoong Andrea ang isang pulong sa opisina. Si Lorenzo, ngayon ay nasa wheelchair, ay nakaupo sa tapat ng mesa, si Julia sa tabi niya. Sa kabilang panig si Ricardo. Nagnakaw ka sa akin, mariing sabi ni Lorenzo, matatag ang tinig kahit mahina. Nagnakaw ka sa kumpanya, sa mga taong nagtitiwala sa iyo, sa pamilyang ito. Hindi kumontra si Ricardo, hindi siya nagsalita, yumuko lang siya. Kailangan ko kasi, mahinang sabi ni Ricardo, palagi akong nasa anino mo, ang kapatid na palpak, lahat nasa iyo na, ako, wala. May pamilya ka, sagot ni Lorenzo, kalmado ang boses. May respeto ako sa iyo, pero isinantabi mong lahat yon. Para sa pera, dagdag ni Julia, ibinenta mo ang sarili mong dugo kapalit ng salapi. Tumingala si Ricardo, punong-puno ng luha ang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa pera, sabi niya. Inggit ito, galit na hindi ko kayang pigilan. Ikaw palagi ang magaling, Lorenzo, ang hinahangaan ng lahat. At ako palaging nakabuntot lang, laging kulang. Tahimik si Lorenzo ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ipinapatawad kita. Bumagsak ang mga salita na parang kulog sa silid. Napakurap si Ricardo, gulat na gulat. Ikaw, pinapatawad mo ako? Oo, muling sabi ni Lorenzo, dahil nagkulang din ako sa iyo. Dapat naging mas mabuting kapatid ako. Dapat ipinakita ko sa iyo na hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa akin. Pinanood ni Julia ang pangyayari, may luha sa kanyang mga mata. Ang ama na dati ay tila malamig at matigas ay ngayon nagpapakita ng biyaya, tunay at tapat na biyaya.
Pero, dugtong ni Lorenzo, ibabalik mo ang lahat ng kinuha mo at aalis ka sa kumpanya. Hindi dahil galit ako, kundi dahil panahon na para hanapin mo ang sarili mong landas. Tumango si Ricardo, umaagos na ang mga luha. Ito na ang katapusan ng lumang kabanata at simula ng panibago. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang lahat. Nagpatuloy si Lorenzo sa kanyang paggaling, dahan-dahang binubuo muli ang lakas. Pero hindi na siya ang dating siya. Binago siya ng koma, ng pusa, ng bagyo. Nagpasya siyang ituloy ang kanyang mga plano na tumulong sa kapwa. Kalahati ng kanyang kayamanan ay opisyal na inilaan sa mga proyektong panlipunan. Nagtatag siya ng mga pundasyon, pinunduhan ang pagtatayo ng mga paaralan at ospital. At binago ang isang bahagi ng mismong ospital na nag-alaga sa kanya upang maging sentro ng therapy gamit ang mga hayop. Kung iniligtas ako ni kompanyero, Ania, baka kaya rin niyang iligtas ang iba. Pagkalipas ng 6 na buwan, opisyal na binuksan ang sentro. May mga therapy dogs, mga pusa at kahit ilang kuneho. Maaaring makasama ng mga pasyente sa lahat ng edad ang mga hayop at ang resulta ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Mas mabilis gumaling ang mga batang may sakit. Muling ngumiti ang matatandang dumaranas ng depresyon. Ang mga nasa rehabilitasyon ay nakahanap ng bagong layunin. At si kompanyero, ang munting pusang nagpasimula ng lahat, ay may sarili niyang espesyal na sulok sa sentro. Isang komportabling lugar na may mga unan at kumot, kung saan siya pwedeng magpahinga sa pagitan ng mga pagbisita. Humalili si Julia sa pamumuno ng kumpanya na may bagong pananaw. Naglunsad siya ng mga programang pangkalusugan para sa mga empleyado, nagpakilala ng mga makataong patakaran sa trabaho, at nagbukas ng mga espasyo para sa tapat na komunikasyon at personal na paglago. Ang ama ko ay nagtayo ng imperyo ng negosyo, sabi niya sa kanyang team, pero nakalimutan niyang bumuo ng tulay sa pagitan ng mga tao. Ayokong ulitin ang pagkakamaling iyon. Muli ring naging bahagi ng kanilang buhay si Teresa, hindi bilang manggagawa, kundi bilang kaibigan. Magkasama sila ni Lorenzo sa maraming hapon, nagkukwentuhan, inaalala ang nakaraan at pinapagaling ang mga sugat ng kahapon. Isang araw tumingin si Lorenzo sa kanya at nagtanong, "Pinapatawad mo ba ako?" "Matagal na," sagot ni Teresa na may banayad ng ngiti. "Noong nakita kitang walang malay sa ospital, napagtanto kong walang saysay ang pride kumpara sa pag-ibig." At si Ricardo, ibinalik ang lahat ng pera at lumisan sa lungsod. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng mga liham. Sa mga iyon, ikinukwento niya ang bago niyang buhay sa isang tahimik na bayan. Nagpapatakbo ng maliit na tindahan. Sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaan sa sarili niyang paraan. "Kailangan niya iyon," sabi ni Lorenzo isang beses habang binabasa ang isa sa mga liham ni Ricardo. Kailangan niyang matuklasan kung sino siya sa labas ng anino ko. Tiningnan ni Julia ang kanyang ama na parang bago. Ang lalaking dati niyang hindi maintindihan ay unti-unting lumilitaw. Bawat patong ng pagkatao, hindi siya perpekto pero ngayon ay tapat siya at nagsisikap siyang magbago. At iyon, higit sa lahat ang mahalaga. 1 taon matapos ang aksidente, nagdaos si Lorenzo ng isang pagdiriwang. Nagtipon ang mga kaibigan, katrabaho at mga mahal sa buhay. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa malambot na kutsyon, buong giliw na nakapwesto si kompanyero, ang munting kasama na nagligtas ng kaluluwa ng isang tao. Ang pusang ito, sabi ni Lorenzo sa kanyang talumpati, malakas at punong-puno ng damdamin ng tinig. Ang munting kaluluwang ito ang nagpapaalala sa akin ng isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Pinaalala niya sa akin na ang tunay na koneksyon ay walang katumbas na halaga, na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng salita o katayuan para umiral, at na ang simpleng pagiging naroon para sa isang tao ay maaaring mga hulugan ng higit pa sa anupaman.
Tumingin siya kay Julia, matatag ang tingin. At itinuro niya sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman pinaniwalaan, na laging may puwang para magbago, na maaari pa rin tayong humingi ng tawad, na maaari nating ayusin ang ating mga pagkakamali at maging mas mabuting tao kahit mukhang huli na. Naging masaya ang gabi. Umingay sa tawanan, sa mga yakap at sa tugtugin ng buong lugar. At si Lorenzo, sa unang pagkakataon, hindi iniisip ang mga deadline o mga kontrata. Isa lang siyang taong naroroon sa sandali, kasama ang mga taong tunay na mahalaga. Nang makaalis na ang mga bisita at tumahimik ang bahay, umupo si Lorenzo sa terasa. Nakaikot si kumpanyero sa kanyang kandungan, payapa at kontento. Lumapit si Julia at umupo sa tabi niya, tahimik. "Salamat," bulong niya. "Para saan?" Malumanay na tanong ni Lorenzo. "Sa pagpapapasok sa akin, sa pagpapakita kung sino ka talaga." Ngumiti si Lorenzo, marahang hinihimas ang likod ng pusa. "Si kumpanyero ang gumising sa akin," sabi niya, "pero ikaw ang dahilan kung bakit ako nanatili." Nanatili silang magkasama sa ilalim ng mga bituin, ama at anak, magkatabi. At sa pagitan nila, ang tunog ng mahinang pag-angil, parang tahimik na paalala na nagsimula na ang paggaling. Lumipad ang isip ni Lorenzo pabalik sa kanyang buhay, sa mga maputik na kalsada ng pagkabata, sa gutom, sa pag-akyat tungo sa tagumpay, sa mga taong ginugol mag-isa sa itaas, at kung paanong sa lahat ng bagay, isang pusang gala ang nagbago ng lahat. Walang himala sa tradisyonal na kahulugan, walang liwanag, walang kulog mula sa langit, isang bagay na mas tahimik at mas makapangyarihan, isang koneksyon, isang tahimik matatag na presensya, isang uri ng pag-ibig na walang hinihingi pero nagbibigay ng lahat, isang anak na piniling maunawaan kaysa manisi, isang babae na nagpatawad kahit pwede naman siyang magalit. Isang uri ng biyaya na tanging pag-ibig lang ang makapagdudulot. Sa maliit na batong lapida sa hardin, iniukit nila ang ilang simpleng salita. Kumpanyero ang nagbigay ng pag-ibig ng walang hinihintay na kapalit. Pero hindi ro nagtapos ang kwento. Nanatili ang diwa ni kumpanyero sa therapy center na kanyang inspirasyon, sa mga taong kanyang pinagaan ang loob, at sa matinding pagbabagong dala niya kay Lorenzo at sa mga taong nakapaligid dito. Makailang taon nang lumipas, habang nagtatrabaho ng gabi si Julia sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag. Isang babae sa kabilang linya ang nagsabing may natagpuan siyang pusang gala na nangangailangan ng tulong. Sa halip na magpadala ng iba, nagpasya si Julia na pumunta mismo. Pagdating niya, nakita niya ang isang tabby cat, kamukhang-kamukha ni kumpanyero. Dinala niya ito pauwi at nang marahang inilagay ni Julia ang pusa sa kandungan ng kanyang ama, ngumiti si Lorenzo at hinaplos ang likod nito. "Patuloy ang takbo ng buhay," sabi niya habang nakangiti, "at gayon din ang pag-ibig. Iyan ang tunay na aral. Hindi kailanman tungkol sa mahika o banal na himala ang lahat ng ito. Ang tunay na nagbago sa lahat ay isang bagay na mas totoo at mas makapangyarihan. Pag-ibig, sa pinakatahimik at pinakatapat nitong anyo, isang munting kilos ng malasakit at isang pasya na magpatawad, isang sandaling koneksyon na kumakalat sa paglipas ng panahon, dahil kailanman ay hindi huli ang lahat para magbago, para umabot, para lumago. Si Lorenzo Rivas ay minsang isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. Nagtayo siya ng isang dambuhalang imperyo, pero sa huli, hindi iyon ang naalala ng mga tao. Ang tunay niyang pamana ay mas malalim. Ang mga pusong natulungan niyang gumaling, ang mga ugnayang muli niyang binuo, ang pag-ibig na sa wakas ay natutunan niyang ibigay at tanggapin. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang hindi inaasahang bisita. Isang pusang gala na kahit walang sinabi, nagpapaalala sa ating lahat kung ano talaga ang mahalaga. Wakas ng kwento. Ngayon ikaw naman ang tanungin namin, mahal naming tagapakinig. Ano ang naging kahulugan ng kwentong ito para sa iyo? Naniniwala ka bang kayang magbago ang isang tao
Gusto naming marinig ang opinyon mo sa mga komento sa ibaba. At sabihin mo rin nasaan ka sa mundo habang pinapanood mo ito. Ang iyong presensya at suporta ay napakahalaga sa amin. At kung nahipo ng kwentong ito ang puso mo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel. Marami pa kaming mga kwento ng puso na nakalaan para sa iyo. Hindi gumalaw si Lorenzo Rivas